idols ko parang inaaway or nababash or anything. So, ako, sa akin lang naman, with all the things happening right now, parang nasabi ko naman na sa inyo na hindi naman ako tinatablan ng kahit ano pa ng mga bashing or anything. Like, hinahayaan ko na lang sabihin ng mga tao yung mga negative things na gusto nilang sabihin about me. Kasi, unang-una, ba't naman ako masasaktan kung hindi naman totoo? So, di ba? And kung ginagamit nila for clout or kung ginagamit nila just to make fun of me, yung mga bagay-bagay para i-bash ako. So, let them be. Kasi parang kahit naman anong sabihin mo, kahit anong gawin mo, kung wala rin naman silang pakialam or hindi sila nakikinig, parang mapapagod lang tayo kakasabi ng kakasabi. So, pagka hindi natin pinansin, tas ma-feel nila na parang, wala na palang effect, parang sila na lang yung mapapagod. So, hayaan na lang natin sila. I know, mali yung ginagawa nila, mali yung bullying, mali yung ginagawa nila na bashing. Pero kasi, parang tayo lang yung mapapagod. Pag paulit-ulit natin sinasaway, pag paulit-ulit tayo sumasagot sa kanila on social media, parang tayo lang yung napagod. And mas nanalo pa sila kasi yun yung goal nila eh. Asarin ka, goal nila yung parang magalit ka, goal nila is mag-react kayo sa mga post nila. So, yung platform nila is talagang mabibigyan ng, alam mo yun, mabibigyan ng clout. So, parang yung mga ganong klaseng bagay, dapat din nyo na pinapansin or ignore nyo na lang. Kasi, pagka nag-open ako ng Facebook, talaga nakikita ko, especially yung picture nga na kumakalat, yung ginagamit talaga ng lahat to make fun of me, yung parang picture ko nung parang pre-debut ba namin yun o debut namin na photo. Ginagamit nila sa kahit saan, sa mga memes, sa mga kung ano-anong bagay, kino-compare nila sa ibang mga artist, ibang P-pop idols, tapos parang sinasabi nila maasim, gano'n-gano'n. And ako, hindi ako nasasaktan kasi parang unang-una sa lahat, proud ako dun sa photo na yun. Though, hindi lang sa makeup. Hindi, joke lang. I mean, proud ako dun sa picture na yun kasi kahit anong gawin natin, part pa rin siya ng past ko. And proud ako dun kasi yun yung reason bakit ako nandito ngayon. Merong ganong klaseng style, kaya merong style na ganito ngayon. So parang for me, pag nakikita ko yung photo na yun, I feel proud and I feel happy sa kung ano ako ngayon. Pero syempre, as a normal human being, hindi maaalis yung parang kirot na or parang inis na mararamdaman ko kasi nga ginagawang katatawanan yung photo ko. Pero pag iniisip ko, parang ano ba yung goal ng tao na gumamit ng photo ko? Bakit niya pinost yun? Tapos parang pag naisip ko, sino ba tong tao na to na nagpo-post ng photo ko? Ano na ba yung natulong niya sa buhay ko? Pagka naisip ko yun, parang nawawala yung inis, nawawala yung galit. Kasi parang hindi ko naman ibababa yung level ko, gantihan pa siya. So parang hayaan ko na lang kung sumaya siya dahil sa ginawa niya, edi thankful ako, at least ako yung reason ba't siya masaya. Hindi na ako bababa sa level niya na parang papatulan ko pa siya or parang hindi na ako bababa sa level niya na parang gaganti ako, ibibigay ko yung same energy na ginawa niya sa akin. So parang hayaan ko na lang kasi kahit ano namang gawin ko, ako talaga yung nasa photo and ulitin ko, I feel proud every time na nakikita ko yung photo na yun kasi that's me before and that's me nung mga panahon na gusto kong maabot yung dreams na meron ako ngayon. So parang hindi ko mabubura yung photo na yon dahil part siya ng past ko. And I feel proud on that photo kasi ako yon. And yun yung isa sa naging inspiration ko para pagpatuloy ko kung ano yung gusto ko pang gawin until now. So, but yung mga fans, yung 18, I totally understand yung mga nararamdaman nyo kasi you want to pagtanggol kami, parang gusto nyo na mawala yung mga bashing. Unang-una sa lahat, yung bashing and yung mga bullies, hindi talaga natin sila maaalis dito sa mundo dahil ano talaga sila. Ayoko sabihin dahil alam nating masama yung ginagawa nila and kampo na talaga sila. Anyway, yung mga bully talaga, like, kesa ibalik natin yung energy na binibigay nila sa atin, imbis na awayan natin, pakitaan na lang natin ng magandang bagay. Kasi pagka pinatulan mo kasi, mas lalo silang, alam mo yun, mas lalo silang magagalit, matutuwa sila, tas sabihin nila,
sige, asarin ko pa to, awayin ko pa to. Parang ganun. Eh kung pakitaan nyo na mabuting bagay, at least nare-realize nila na parang, ay, ang bait naman nito, ang sama ko palang tao. So parang pa-realize na lang natin na apakasama ng ugali nila. Wag na natin patulan. And yung mga ganong klaseng bagay, alam naman natin na, alam mo yun, parang, kahit anong gawin natin kasi, kung yun talaga yung goal nila and meron silang goal na hilahin ka pababa, wala tayong magagawa. So, ang kailangan na lang natin gawin, pakita sa kanila na ginagawa natin yung best natin para umangat tayo sa buhay. So, kung hilahin nila tayo pataas, mapagod sila kakahila sa atin. Kung hilahin nila tayo pababa, hayaan mo sila, mapagod sila kakahila sa atin pababa kasi never naman tayo bumababa. Patuloy tayong umaangat kasi alam natin, mabuti yung ginagawa natin. So, that's fine. Mas masarap matulog sa gabi na alam mong wala kang inaapakang tao. 'Di ba? Mas masarap matulog sa gabi. Mas masarap gumising sa umaga pag alam mong maraming taong nag-aantay sa iyo and excited kang makita. Yun yung mas mahalaga. Yung mga ganong klaseng tao, hayaan niyo na kasi for sure may gagawin si God sa kanila. And one thing pa, gusto ko lang din i-address yung issue nung parang kasi nga kanina medyo wala akong ideas na nangyayari. Isipin lagi kung anong mas ikakabuti ng sarili at ng mga tao sa paligid. Okay? Hindi yung iisipin natin yung makakabuti lang sa atin, wala tayong pakialam sa mga tao sa paligid. Huwag ganun. Hindi yun nakaka-fresh. Po ng The Voice, member din ng SB19, nag-perform din po kasama si Mr. David Foster. Nag-perform din po kasama si Mr. He's being savage after talking about bashers and haters. Now he's talking about his upcoming international collab. Yes, that's our style, Ahiro. Louie Ocampo. Nag-perform na rin po ako kasama si Mr. Ryan Cayabyab. Nakasama ko na rin po mag-perform sa stage si Miss Regine Velasquez. Nag-perform na rin po ako kasama si Jamie Miller. Tapos may mga collab pa po akong international artist na si yabang. Pero yun guys, ganun lang. Mas hanapin natin yung positive side, yung brighter side ng everything. Siyempre, kaya naman nila ginagawa yan kasi success. Joke lang! Coach Tel po, bago ka po umalis, mag-drop ka po ng stickers or gifts. Thank you. Hello po, ito nga po pala yung binabash mo. May nagko-comment kasi, pansinin natin mamaya pag nag-comment ulit siya. Saan na yun?